Good morning po sa inyong lahat. Panibagong araw at panibagong pagkakataon na naman upang tayo po ay sama-samang tumuklas ng mga bagay-bagay na dapat nating malaman. Dito lamang yan sa Tuklasin Natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? Ang Indian time. Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin! Pasimula na nga po ng taunang pag-alala sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Ito ang tinatawag nating Lenten season o mahal na araw. Kung saan tayo po ay nagninilay-nilay sa mga kabutihang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya naman sa araw na ito ay patungkol sa Lenten season ang ating tutuklasin. Tayo bilang mga Kristiyano ay naniniwala sa sakripisyong ginawa ng ating Panginoon at ipinakita natin ito sa iba't ibang paraan. Pero ano nga ba ang Lenten season o mahal na araw? Ang mahal na araw ay kasaysayang na isulat sa banal na kasulatan. At ito'y totoo namang nangyari. Naganap ito sa pista ng Paskwa ng mga Hudyo, kung saan ang Panginoong Yesus ay nagdiriwang din bilang siya ay isang Hudyo. At ito ay isa sa dakilang pista ng mga Hudyo na inutos sa kanila ng Diyos sa Old Testament na kanilang ipagdiriwang taon-taon. Kung saan inaalaala nila ang pagliligtas ng Panginoon sa kanilang panganay na mga anak. Dahil nilagpasan ng anghel na mamumuksa. Dahil yung dugo ng kordero ipinahid nila doon sa pinto ng hamba nila. At ang pangalawa doon, pag-alaala ay ang paglabas nila sa Ehipto. At ang araw ng Paskwa ay panahon ng tagsibol. At bago dumating ang pista ng Paskwa, si Jesus ay dinakip ng mga matataas na tao at matatanda sa bayan. At sa araw ng Paskwa, siya ay ipinako rin sa krus. Kapwa nagkakasundo ang sulat ng Ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas at ni Juan, na Biyernes si Jesus ipinako sa krus at namatay. Sa Mateo chapter 26, 1 hanggang 5 yan. Kaya Biyernes ipinapakita ang pangyayari dahil dito ginagawa ng mga Hudyo ang paghahanda sa Sabat. Kasi ang kasunod ng Biyernes ay ikapitong araw, Sabat naman yan ng mga Hudyo. Wala silang gagawin dun pagka Sabado yan lumalabas. Ang gagawin lang nila ay sumamba. At kasunod noon, ikapitong araw ay unang araw. Linggo yun. Kaya doon naman nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Mababasa natin naman yan sa Marcos 15 verse 42, yung paghahanda nila sa Sabat. At sa Matthew 28 verse 1, kaya ang araw ng Biyernes tumutugma ang mahal na araw sa kamatayan ni Jesucristo. Mahalaga sa atin ang ganitong araw. Kaya naman karamihan sa atin ay talaga namang nagbibigay galang at respeto sa Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Mahalaga ang mahal na araw sapagkat iniuugnay ng banal na kasulatan kung saan sa araw na ito naghirap, nagdusa at namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ipinapakita dito ng banal na kasulatan ang mas mataas na pagpapahalaga ng
mahal na araw kaysa pista ng Paskwa ng mga Hudyo, sapagkat dito natupad ang pagliligtas ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ni Apostol Pablo sa Colosas 2:17, kaya anino lamang sa tunay na darating na pagliligtas na gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi rin ni Apostol Pablo, si Jesucristo mismo ang kordero na inihandog sa pista ng Paskwa. Inihandog niya ang kanyang katawan at ang kanyang dugo. Sa unang Korinto yan, chapter 5, verse 7. Dahil doon, natanggap ng mga sumasampalataya ang biyaya ng pagliligtas ng Panginoon. Kaya sabi doon sa Efeso 2:8, sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Hindi sa pamamagitan ng ating gawa. Yung gawa ni Kristo, yung kanyang kamatayan. Kaya ang mga ligtas na nasa loob ng church, sa iglesia. Sa pamumuno ng apostol naman, pinapahalagahan nila, inaalaala nila ang araw na ito. Kasi ito ang sentro ng pagtutubos na ginawa ni Kristo sa mga sumasampalataya. Kaya tama lang na alalahanin. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:24, dinala ang ating mga kasalanan doon sa krus, kasama ang ating mga sakit. Mahal natin ang araw na ang Panginoong Hesus ay namatay. Itong kasaysayan, yung pangyayaring nangyari na merong Kristong nagkatawang tao, ipinako doon sa krus. Sabi sa Romans 14:6, ang nagmamahal sa araw, minamahal ito sa Panginoon. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus doon sa krus ang naging sentro ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya naman bawat taon ay inaalala natin ito. Ang pag-aalaala naman sa mahal na araw, una, ang pagbubulay ng salita ng Panginoon. Bakit pagbubulay? Para lalo tayong maging matibay sa katotohanan. Dahil sinasabi po sa John 17:17, ang salita mo ay katotohanan. Ito ang ating gabay. Purihin ang ating Panginoon. Hindi tayo maliligaw. Ang salita ng Diyos, kinasihan. At ito naman ay kinasihan, mapapakinabangan mong ito'y totoo, mapangahawakan mo kapag ito naman ay narinig mo sa mga pangangaral ng mga sinugo ng Panginoon, gaya na apostol at kasama ng mga apostol. Bakit? Meron silang tinanggap. Tinanggap nila ang pahayag ng hiwaga ni Kristo na ikalalago ng mga nakakapakinig. Ephesians chapter 3, verse 4. Kaya sila naman ang pinagkatiwalaang mangaral. At ang pangatlo ay ang pag-aayuno. Bakit tayo mag-aayuno sa mahal na araw? Papakumbaba tayo. Bakit? Yung kaligtasan na tinamo natin. Sino tayo? Para iligtas ng Panginoon. Makasalanan tayo. Yung pag-ibig ng Diyos na ginawa niya sa atin. Kaya sabi sa Hebreo, sino ang tao para iyong alalahanin at dalawin? Ipin nyo, dinalaw tayo ng Panginoon. At ibinigay niya lang ang kanyang buhay. Ayaw niya tayong mapahamak. At ang pang-apat ay pagpapasalamat. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, lalo na sa mahal na araw, na doon ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating sumasampalataya. Ang mahal na araw ay ang panahon ng paggunita at pagbabalik loob ng mga Kristiyanong Pilipino sa tagapagligtas na si Hesukristo. Inaalala natin ito upang palalimin ang ating pananampalataya sa Diyos. Mamaya po ay tutuklasin natin ang ilan sa mga facts and trivias tungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
Magbabalik po ang tuklasin natin. Madali lang mag-recite ng English alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z? Z, Y, X, W, V, A, B, C, D, F, G. Z, Y, X, W, U, V, Y, W, X, Y, Z. V, 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 U, V, V. Z, Y, X, W. Wait. U. Mahirap, di ba? Manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Lunes hanggang Sabado, alas 9:30 ng umaga. Dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Are you trying to find a wonderful way to spend an hour? Yes! If you feel lazing around doing homework, painting the house, or watching television, So I'm here to present you a new team philosophy. this is about time Oh, okay. to paint yourself into the story and truly experience the marvelous change of a lifetime. I like it that way. Watch films of faith and engage yourself into Christian movies It's not about me, it's not about you. It's all about Jesus Christ. that will take you to deeper understanding on how God really works. Perfect, right? So sit back and relax as we give you the finest and the most driven Christian films that will truly inspire you to a different level. Will you check out these movies? I will! Films of Faith. Only here at Live TV. Your life, your TV. Mga tips pangkalusugan. Tips panghapagkainan. At mga tips pantahanan. Iba't ibang tips sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dito sa Kalinga On Air. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga, dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Ever wanted to know more about the Bible? What could be better than unraveling the mysteries of this literary genius in the most fun, exciting, and creative ways? Gain more knowledge about the Bible's one unified story, giving divine wisdom to our modern world. Check out the Bible Project, only here at Live TV. Your life, your TV. Watch Live TV on Signal, Channel 187. Sky Cable, Channel 44. Bean TV, Channel 32.6. And Facebook at Live TV Asia. Live TV. Your life, your TV. Dahil ngayon ay panahon ng paggunita sa mahal na araw, ang ating tutuklasin ay ang ilan sa mga facts and trivias tungkol kay Jesus Christ. Christ is not actually a name, but a title. Ang salitang Messiah at Christ ay may iisang kahulugan, the Anointed One. Ang kauna-unahang himala na ginawa ng Panginoong Hesus nang siya ay nasa katawang tao ay nang gawin niyang alak ang isang banga ng tubig sa isang kasalad sa Kana. Ang Panginoong Hesus ay isa ding linguistic, meaning nakakapagsalita ng higit sa isang wika. Ito po ay ang Aramaic, Hebrew, Greek at Latin. Umabot sa mahigit 40 himala
ang ginawa ng Panginoong Hesus ayon sa 4 gospel na sinulat ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Pero alam nyo ba na iisang himala lamang ang magkakaparehong naitala sa 4 gospel? At yan ay ang pagpapakain niya ng 5,000 people. Umaabot sa 10,000 ang ipinapako sa krus ng mga Romano kada taon noong 500 AD. 12 beses na nagpakita sa tao si Jesus Christ after na siya ay mabuhay na maguli. Ito ay kay Mary Magdalene, kay Peter, ang mga manlalakbay sa daan, ang 11 disciples, hindi kasama si Tomas. Sa 12 disciples, kasama na po si Tomas. Sa mga disipulo na nangingisda sa dagat, sa mga disipulo na nasa bundok, sa 500 crowds, kay Santiago na kanyang kapatid, at sa lahat ng mga disciples na kasama niya bago umakyat sa langit, at kay Pablo sa daan ng Damasco. Umabot sa 6 na oras na nakapako sa krus ang Panginoong Hesus bago siya nalagutan ng hininga. Ito po ay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Isa sa mga kilalang lugar sa Biblia ay ang Babylon. Pero alam niyo ba kung ano na ang pangalan nito sa present time natin? Ito ngayon ang bansang Iraq. Ang bansang Israel naman ay ang tinatawag na Land of Milk and Honey. Ano ang ibig sabihin ng home quarantine? Ito ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit o nagkaroon ng close contact sa isang taong may sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Ang mga impormasyon na yan ay hatid sa inyo ng Tuklasin Natin. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. In different continents and various countries, our brothers and sisters in Christ in the Pentecostal Missionary Church of Christ Fort Watch gather together with joy and praises in their hearts, giving glory to our Lord. Their souls have a deep longing for the blessings brought about by the Word of God. Here at Life TV. Your life, your TV. Calling all you music lovers and those who want to simply sing their hearts out to the Lord. This is the program that you've all been waiting for. 1 hour of contemporary, inspirational, and Christian songs that will uplift your spirit. And we will be giving you more than just music. So watch out and join us as we express our faith to God through song. Hi, I'm Brother Jumbo. And I am Sister Rachel. And this is Chords of Mercy, where you hear the power of God's love through music. Programang magbabalik tanaw sa bawat makapangyarihang gawa ng Diyos. Isang paglingon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Isang pag-alaala sa kasaganaan ng kanyang awa. Isang paggunita sa kadakilaan ng pag-ibig niya. Sapagkat maraming taon man ang dumaan, ang mga patutuo patungkol sa Panginoon ay walang hanggan. Walang hanggan ng pag-ibig mo, Jesus. Kaban ng Patutuo Classics.
lang sa Life TV. Your life, your TV. In 1 hour, you can read a book and gain a little bit of knowledge. Or go for a short game of basketball to get a little bit of exercise. Maybe browse social media for a while and catch up with some old friends. But how about your soul? Watch Oras ng Katotohanan and get an hour full of spiritual blessings for your soul. 60 minutes of the pure truth. Sa araw na ito, kita'y sinakluluhan. Bakit? Because every day, when you hear the good news or the gospel, the abundant graces of God, jam-packed in a 1-hour program designed to fill your spiritual needs. Only here at Life TV. Your life, your TV. An apple a day keeps the doctor away. 30 minutes of physical activity a day is good for you. But an hour of God's Word will benefit you in this life and in the next. Watch The Word today and fill your soul with spiritual food. Ministered to you by the area coordinator of our churches in the Middle East, India, and Africa, Bishop Aldrin Palanca. Only here at Life TV. Your life, your TV. At yan po ang ating mga natuklas sa araw na ito. Hanggang sa susunod nating episode, dito lamang sa programang Tumutuklas sa mga bagay-bagay na dapat nating malaman, ito po ang tuklasin natin.